beloved Boss Mike Cervera. Ayon ho sa Daily Tribune. Yan mga kababayan litan ko lang kasi hindi ko makita. Ay, lakihan ko pala. Break it to me gently. Yan mga kababayan. Harry Roque, sabi ho ito ni Duterte Harry Roque is not wanted by Duterte or anyone near him. Kasama si Maharlika. Hindi daw ho kailangan ni Duterte etong si Harry Roque. Kahit pa mga kababayan. Ano ba sabi dito? Or anyone near him. Kahit daw ho mga kababayan kung sino man ang malapit sa kanya. Sino ho ba malapit sa kanya? Di ba si Maharlika? Pahiya yung dalawa mga kababayan. Sabi pa rito mga kababayan, the former president would prepare Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines. Grabe mga kababayan. Huminto ka na daw, Roque. Sabi ni Digonyo mismo. Umuwi ka na daw sa Pilipinas. Diyos ko. Diba? Diba? Ito pa matindi. Where his talents are better suited. Kita nyo mga kababayan. And troubles where at least someone is expecting him. Utik na yan mga kababayan. Ano na, Roque? Grabe. This was made painfully clear by Duterte's lead counsel, Nicolas Kapman. Grabe. Wala na mga kababayan. Mas pinili na ho si Kapman kaysa dito. Kay Roque at kay Maharlika. In an interview that should ended the fantasy once and for all. Duterte's lead counsel also exposed Roque's crazy attempt to sue the Dutch government. Bakit isu pa siya? While begging them to release Duterte, embarrassing. From day one, Roque has undermined me and mislead the public, Kapman said. No one is interested in him as a lawyer. Grabe mga kababayan ko, no? So ngayon, mga kababayan, kawawa si Roque. Sabi nga niya paano na Mr. President, makukulong ako? Wala akong pakialam sa iyo, sabi ni Mr. Duterte. Di ba? Yun. Paano yun? Mga kababayan ko. Di ba? Pambihira si Roque, mga kababayan ko. Babaliktad yan. Malamang. Kaya mo yan, Boss Mike? Oo. Ang liit-liit di ba? Ano pa? Si Roque, talaga, may kasalanan. Kaya, nahuli si Digong, sabi rito. Karma is coming, Roque. Si Roque, KSP, kulang sa piluka. Piluka! Ala ko, pelikula. Ano pa? Kayo mga kababayan, paki-comment nga ho. Anong masasabi nyo rito ngayon? Na tila ba si Roque sinusuka na, no? Pinapauwi na ho ni Digong, mga kababayan. So ngayon, paano na? Handa na bang makulong si Roque, mga kababayan ko? Ano pa sa palagay nyo? Ano po sa palagay ninyo? Kay Rodenya, magandang gabi po. Marian, ano yan? Marianihan, 6572.
Deserve ni Roque. Ha? Oh. Oo, 51 billion nasan. Oh. Sino pa to? Oh, Tony Ninubla. Oh, Naimbag nga Rabi. Oh, sino pa? Si pambihira talaga si Roque. Balyena. Nasa lupa. Ayan, naku, Diyos ko po. Oo, sinugal daw ni Roque ang lahat para kay Digong. At natalo. Eh, paano ngayon yan? Hindi naman pala siya gusto ni Digong. Oh, ping pong. Sino pa yan? Mga yan. Oh, ano? Para may use siya sa government. Oh, ano? Para ma-use siya sa government, bumaliktad na siya. Total dyan na, dyan na sanay sa baliktaran. Nako. Grabe, no, mga kababayan ko. Eto, alam nyo, nagbabadya na ito, mga kababayan. Na itong si Roque, malamang sa kanyang kapahiyaan. Pahiyang-pahiya po si rito, si Roque. Ano na, Roque? Paano yan? Ha? Mag-live ka naman. Baka pwede naman. Sinusuka ka na ni Digong. Hindi ba pwedeng mag-live ka naman? Oo, mag-live ka. Sabihin mo naman yung opinion mo. Kasi nung nakaraan, meron kang live. Binanat-banata mo si Kapman. Di ba? Di ba, no, mga kababayan ko? Ito yung banat ni Roque, Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi tinawag na crazy idea ito. Pasensya na po sa mga dayuhan na binabayaran ng Tatay Digong para maging abogado. Kita nyo, mga kababayan ko, dayuhan na abogado na binabayaran daw ni Digong, binanatan niya. Kami mga Pilipino po, meron po kaming malasakit maski walang bayad. Naku, hindi totoo yan. Oo. Kayong kagaya mo, may malasakit ka kahit walang bayad. Kung totoo yan, bakit ka pinagtatabuyan ni Digong? Di ba? Kung totoo yan, bakit pinagtatabuyan siya ni Digong? Di ba, no? Natuwa ka na naman kay Liban. Wala naman akong panlalait doon. Di ko naman nilalait yun. Ikaw talaga, nog-nog, Lalong-lalo na yung mga gaya ko na nanungkulan na kay Tatay Digong at sinakripisyo ang lahat sa kanyang buhay. Ala ka, sinakripisyo pa yung buhay daw niya. Paano yan? Baliwala ka kay Digong. Di po ba? Paano yan? Baliwala siya kay Digong. Di ba? Hindi ka naman pala mahalaga kay Digong tapos paganyan-ganyan ka pa. Siguro napansin nila na ginagamit mo lang. Si Digong na tungkol sa mga atraso mo sa Pilipinas. Mga kababayan ko, no? Kaya lang, alam nyo, mga kababayan ko, ako opinyon ko lang to, mga kababayan. Naku, Roque, mag-iingat ka. Baka mamaya, umuwi ka rito, magplano yung kampo na kinaaaniban mo. Baka mamaya, pagbaba mo sa eroplano, may bumengbeng sa'yo. Ito, mga kababayan ko, ito'y naiisip ng aking malikot na kaisipan. Hindi malayo, mga kababayan, na ang gagawin, ng mga kakampi niyan na nanunuka na sa kanya. Nanunuka, sinusuka na ba siya? Baka mga kababayan, pag uwi, meron hong bumengbeng sa kanya, tapos ibibintang kay Pangulo. Hala ka, Roque. Hala ka, Roque. Diba, no, mga kababayan? Pwede. Naisip nga rin ni Kian sacrifice lamb nga daw, sabi ni ni Mr. Sunshine. Di ba? Ay, nako. May kakalnot sa'yo pag uwi. May kakalnot daw sa'yo. Di ba, mga kababayan ko? Ganun na nga. So, mga kababayan, Roque, kami mananawagan na. Ulitin natin, kung si Roque umuwi ng Pilipinas dahil galit na yung kanyang kinampihan sa kanya na si Digong
Alam naman natin na si Digong, mamamatay tao yon. Nako, Roque, baka gawin kang sakripisyo dahil wala na. Wala nang pag-asa pa. Yung bang inaasam nila na maagaw ang Malacanang ni Sara. At eto pa, yung inaasam nila na manalo sa halalan si Sara, malabo na. Tapos ngayon mga kababayan, eto pa. Eto pa mga kababayan ko ha. Ang rating ni Pangulo ngayon, trust rating ni Pangulo. Grabe mga kababayan, parang jet. Biglang umarangkada ng ganire. Hindi pa kasama dyan yung sona niya, ha? Naku, lalo na kapag ka narinig at naisama na yung survey. Ha? Pag naisama na ang survey. Hindi. Pag naisama na ang sona sa survey, naku, lalo na. Di po ba? So, ibig sabihin mga kababayan, pabango ng pabango. Ha? Ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. At mga kababayan, ha? Naku, palaki ng palaki ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba mga kababayan? So ngayon, ang tanong, naku, Roque, baka ikaw ang gawing sakripisyo para masira si Pangulo. Wag naman sana, Oo, alam mo naman na si Digong mamamatay tao yan. Di ba? Napakaraming pinatay niyan. Pinapatay, pinatay. Parehas lang yan. Di ba? Bambina, di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi humalayo na ang mangyayari dito ganon. Mga kababayan ko. Di ba? Pakinggan ninyo, eto kasi yung banat niya. Diyan po siya kay Kapman. Tapos hindi naman siya kinampihan ni Digong. Bagkos sinabihan siya na, oy, Joey ka na bading. Uwi, wala kang silbi. Oo, kahit pa yung mga nakadikit sa'yo, ang tinutukoy si Maharlika eh. Maharlika. Diyos ko, yung kinampihan mo, sinusuka ka. Nakakahiya, Maharlika. Biruin mo. Ha? Buong buhay mo na. Pagkatapos ng halalan, di ba inalay mo na sa kanya? Inalay nyo ni Roque yung buhay nyong dalawa. Oo, mga kababayan. Kulang na lang si Maharlika maghubot-hubad sa harapan ni Digong yan eh. Oo. At magmakaawa na, Tatay Diggs, pwede mo ba akong isama sa iyong mga chicks? Diba? Oo, kahit na anong gusto mo? Lumuhod, tumuwad, tumihaya, mag-helicopter ako, gagawin ko. Ay! Diba mga kababayan? Oo, si Maharlika ngayon, sinusuka na rin ni Digong. Kawawa naman. Kakahiya kayo. Buong buhay ninyo. Di ba? Sinakripisyo nyo para kay Digong. Tapos ngayon isusuka lang pala kayo. Sige, okay, balat! Para kay Tatay Digong. Nako, Huwag nyo naman pong ipagkait itong sakripisyo namin. Nako. At sabihin, na lukulukong idea ang aming sinasabi. Oo, ayaw nga ni Digong. Di lukulukong idea nga yang sa iyo. At ang pinaniwalaan ay si Kopman. Kaya nga ikay umuwi na laang. Yun ang sinasabi ni Digong. Ano bang gusto mo? Murahin ka pa. Yung bang gusto mo? Ikaw na lang naman nagpipilit sa sarili mo. Ako tingin ko mga kababayan, abay sigurado denied ang hinihingi niyang asylum eh. Opo, di ba? Sa tingin niyo mga kababayan, paki-comment. Kasi bigla-biglang tumakbo ito ng Germany. Malamang nag-ayos ng dokumento array para makabalik kahit papano sa Netherlands. Tandaan nyo yung asylum seeker niya. Hindi niya na binabanggit yan. Kasi denied. Tama mga kababayan?
Oo, nababanggit niya pa yung asylum seeker niya. Asiho, denied. Wala, mga kababayan. Nga. Oo. Kaya kahit si Digong, nako, ayaw na sa kanya. Oo. Sabi ni Digong, umuwi ka na. Sabi naman niya, Tatay Diggs, makukulong ako. Huwag kang mag-alala, Roque. Oo. Sponsor ko na yung iyong pagpapaparlor. Para naman hindi ka magmukhang basahan dyan. Oo. Gusto ko. Lagi kang maganda. Lalong-lalo na ngayon, umimpis ka na. Di ba umimpis na? Umimpis na Oo, nangayayat na. Nagpa-sexy para sa mga bilanggo sa City Jail. Uy, Roque. Talaga Ako nagtataka sinadya mo lang talaga na magpakalayo-layo para paghandaan mo yung mga bilanggo. Kasi biglang nagpa-sexy si Roque. Di ba? Naku, Roque, huwag kang mag-alala. Ano bang gusto mong buhok? Long hair? Ombre? Anong gusto mo? Ako nang bahala. Pulot-pulutan? Bahala na. Kakabugin natin ang beauty ni Hanilet at ni Maharlika. Pag inayusan kita, mas maganda ka sa kanila. Maniwala ka sa akin, pag ako nag-ayos sa'yo, kahit si Uncle Red, tatalunin mo. Ay, nako. Roque, kung ako sa'yo, kapag ka nauwi ka at nabilanggo ka, pwede kang mag-request. Ako na magpapaabot sa kanila. Magpadistino ka sa lahat ng bilangguan para daigin mo si Uncle Red. Kilala niyo ba si Uncle Red, mga kababayan? Yung inchik na libo-libo yung hinarbay. Di ba? Ang dami, mga kababayan. Doon po siya nakipagtsoktsakan. Libo-libo, mga kababayan ko. Oo, libo-libo ang ginanito. Ibang klase, mga kababayan. Sa loob ng 3 taon. Naku, grabe. Di ba? Kaya, mga kababayan, hahamunin natin yung record ni Uncle Red. Sa pamamagitan na ring ating pambansang spokesperson daw. Ay, Roque. 1-6, nagpatira. Ala! Roque, kayang-kaya mo yun. 1-6 lang. Bawa sa isang city jail. Alam naman natin kagawian dyan, di po ba? Oo. Kapag mga ganito feel na feel nila parang pinanggigigilan pa. Tingin ko naman si Roque, siguro alam niya naman yan, no? Nakalakaran talaga yan. Kaya Roque, kung gusto mo naman na ma-break nga yung record ni Uncle Red, magpadistino ka sa iba't ibang kulungan. Pabor ba? Payag ba kayo? Mga kababayan, sa mga pumapayag dyan, press 1 naman. Tuloy. Dahil ang ninanais po namin, ibalik sa lalong mabilis ang Tatay Digong dahil siya'y 80 anyos na, pumapayat sa kulungan at maraming karamdaman. Ala kayo, may mga paganyan-ganyan mo pa, Roque. Akala mo talaga concern ka. Pansin ni Duterte yan, hindi mo maluloko yun. Di ba na? Pansin ni Duterte yon, ni matandang Duterte. Hindi mo mabobola yon, kilalang kilala ka nung. Wala pong crazy dyan. Pagmamahal lang po yan ng mga Pilipino na hindi nyo maiintindihan dahil hindi kayo Pilipino. Oy, Diyos ko. Ayan yung mga banat niya kay Kapman, dahil hindi ka Pilipino, kala mo naman Pilipino daw siya, nagmalasakit ba to sa ating mga Pilipino? Sabi ni Pachuchay, konti pa lang yun dahil nagla-like, hindi wala pa raw sa kalahati. Hindi.
ang ginagawa ni Roque, mga kababayan ko, eto ho mga kababayan yung po bang nagsi-self-pity, yung feeling ba aping-api ito O sa bagay, ngayon masasabi ko ng oo at tumutumpak tayo mga kababayan sapagkat nung pa natin to sinasabi na tila ba itong si Roque ay siya na lang ang nagpipilit sa kanyang sarili sa kampo ng mga Duterte, di po ba? Lagi kong sinasabi yan na tila ba si Roque ay pinipilit na lang yung sarili sa kampo ng mga Duterte. Pero ang katotohanan, iritang-irita na yung mga Duterte sa kanya. Kahit itanong nyo pa kay Baste. No, mga kababayan, kahit itanong nyo pa kay Baste. At kayo po ay bayaran. Tayo ay nagmamahal. Bayaran daw si grabe yung pang-iinsulto niya kay Kapman, At naninindigan para kay Tatay Digong. Kala mo siya lang yung nagmamahal. Kala mo siya lang ang may karapatang magmahal kay Digong. Oo. At kung yan po talaga ay crazy idea, well, mga kababayan, I openly accept I am crazy. Baliw ka naman talaga, sabi ng iba. Tanggapin mo na. For being loyal, and for loving Tatay Digong, for expressing admiration sa mga ginawa niya bilang presidente. Wala na yung pang-uurat mo at pangbobola mo na yan, hindi na umobra. Bentang-benta na yan noon pa. Pero ngayon wala na, gas-gas na. Kaya hindi na sinakyan ni Duterte, mga kababayan ko. Anong ginawa? Pinagtabuyan siya. Oo, pinagtabuyan na ho ni Duterte ito. Kita nyo ngayong araw, walang live, Walang live, hindi na makasagot ito. Malamang nagmumukmok mag-isa, umiiyak, at laging tinatanong sa kanyang sarili, saan ako nagkamali? Tatay Digong, paano mo nagawa sa akin to? Paano na ako? Makukulong ako. Diba? Mga kababayan ko, diba? Crazy po talaga ako. Dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ay ang naging pinakamagaling na presidente. Naku, nambola ka kasi nambola. Hindi mo na mabobola yung matanda na yon. Roque, hindi mo na mabobola. Ng Pilipinas dahil umunlad ang ekonomiya. Naku pambobola yan. Wala na, Roque. Yang ginagawa mo na yan, humanda ka. Oo, umuwi ka na kasi babanatan ka ng mga to. Ayan mga kababayan ko. Opo yan po yung ating nilakad po kanina mga kababayan. Opo, yung ating sinasabi, hamanda na kayong lahat. Opo humanda na kayong lahat mga kababayan. Nandito na po ang The Big Five. Parami na ho ng parami ang The Big Five, Opo, padagdag na po ng mga membro ang The Big Five. Nako, yan po. Kaya ikaw, Roque, humanda ka. Oo, tandaan mo to, Roque, Pag hindi ka umuwi, yayariin ka ni Arnold Lopez. Oo. Yan po, mga kababayan ko, abangan nyo po kami, Dine. Opo, abangan nyo kami dyan. Nandyan po si Coach Jarrett. Tatabi ko po yung pinsyang kong gwapong-gwapo. Wala pong iba, si Takeru Miyamoto. At si Chris Ulo. At si Jake Magnus. At si Sangkay Janjan. Siyempre ang inyong lingkod, yan po, eto, magsasalita na po. Oo, magsasalita na. Sana isama nyo rin si Nulo. Ay, kasama! Abay, wala ho tayong iiwan. Opo, hindi tayo mag-iiwan na kahit isa. Lahat po ay isasama natin, mga kababayan. Hindi ho natin ugali, mga kababayan, nang iiwan. Tandaan nyo yan, mga kababayan, hindi tayo nang iiwan. Oo. Kita nyo naman, mga kababayan ko. So, ayan na nga po. Ayan na po si, sino pa? Eto na po. Si Sir Dindo nandito sa, unahan, kanang bahagi. Si Takeru nasa kaliwa. Opo. At sumusunod si, si Chris Ulo. Etong naka-jacket ng puti. Ay ng, kulay asul na
naka-t-shirt ng puti. At si Sangkay po, mga kababayan, nakaitim, may stripe na puti sa balikat. Si Jake Magnus, nasa gitna, mga kababayan, dahil first time niya dyan. Oo. At ako naman po yun, oo. Nakasombrero, naka-shades. Si Coach Jarrett nasa likod ko. At si Kaki ko, oo, nandyan na rin, oo. At syempre, oo, yung ating production manager. Si Koy, bakit hindi ka siya busy? Busy. Lahat po yan, mga kababayan, kasama. Abangan nyo po, Wala pong iiwan. Ano? Oo, Direk Freddy, kasama. Lahat po yan, oo. Sino pa? Sino pa ang hindi gusto nyong isama? Sino ang gusto nyong isama? Kasama ho lahat, mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Masaya ito. Masaya po ang ating gagawin. Si Ken, kasama! Si Mark, kasama! Sino pa? Sino? Nakasubscribe ako sa inyo. Sabi dito, ni sino ba yon? Basta lumagpas na ni Arman Raquinho. Sino? Ballpoint Man, kasama! Sino pa? Nyulo, kasama! Sino pa? Kent Garcia, kasama! Papa Trix, kasama! Sino pa? Sino? Sino? Mike Abe, ay nauna na. Nauna na yon. Si Mima, kasama! Sino pa? Si Kakopi, may sarili silang grupo. Hayaan nyo na sila ron. Sino pa? At Attorney Claire, di na kailangan. Si Makmak, malayo, pero kasama yan. Kapag ka malayo, mga kababayan, at may hihirapan, yung lang po, mga kababayan, pagpunta-punta riyan, mga kababayan, napakahirap na sa totoo lang. Sino? Libayan! Bakit naman si Libayan makakasama yan? Bawal! Jake Magnus, ayun na nga si Jake Magnus, nasa gitna. Bawal lang, ang makakasama na nagtitigidig-tigidig lang ng tigidig. Bawal sa amin yun. Kailangan mabilis kang mag-isip. Hindi pwede yung teka-teka. Dadaanin mo lang sa tigidig-tigidig. Di ba? Yun. Sino pa? Sino? Basta yun na yun. Lahat. Lahat, mga kababayan, Welcome po dyan, mga kababayan ko. Our beloved Boss